Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion. Nagagalak po kaming makasama ang bawat isa sa inyo. Ngayong umaga po ito, ang ating tekstong pagbulay-bulayan ay matatagpuan po sa mga awit, kabanata 45, mga talata 10 hanggang 17. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga taga-Tiro, handog nila ay dadalhin, pati mga mayayaman sa iyo ay susuyurin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta, mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong supling sa daigdig, maghahari kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may dadakila, kailanman pupurihin nitong lahat na nilikha. Yan, purihin po nawa ang pagkabasa sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. May mga bagay po ba tayong hindi natin maiwan? O kaya mga bagay na hindi natin mapakawalan? Maaring ito po ay galit o pagkasawi. Maaring ito ay isang lungkot na hindi natin maalis. Maaring ito po ay problemang hindi natin matakasan o na para bang walang katapusan. Maaring ito ay mga bagay sa buhay na panandalian lamang, katulad po ng mga bagay na pwede nating kaadikan, katulad po ng pagsusugal, pag-inom at mga ibang bisyo. Maaring ito ay buhay na meron tayo na maaring hindi na nakakasiya or buhay na hindi na nakakalugod sa ating Panginoon. Ang hirap po, no? Ang hirap iwanan ng mga ang minsan nang nakagisnan o mga bagay na nakasanayan na po natin. Nakakalungkot po na minsan dahil mahirap nga po natin iwanan ay nagpapatuloy na lamang po tayo kahit mali. Pero ang Lord ay may pangako. Gamit po ang mga awit, kabanata 45, talata 10 hanggang 17, pinakita po sa himnong ito ang isang analogy or pagkakahintulad ng mga mangyayari kapag tayo ay muling magkaroon ng lakas ng loob upang iwanan ang ating mga nakaraan o mga bagay na hindi na po nakakalugod sa ating Panginoon. Meron lamang po akong 3 puntong nais ihatid po sa bawat isa ngayong araw na ito. Una po, iwanan na natin ang nakaraan. Yung bride po na tinutukoy sa awit 45 ay nasabihang iwanan ng kanyang dating tahanan at yakapin ang bagong tahanang pupuntahan niya upang makapagsimula ulit kasama ang Panginoon. May mga bagay po tayo na dapat nating iwanan. Lalo na po yung mga bagay na matagal tayong kinukuha at tinatanggal ng Lord doon. Mga bagay po na matagal na po tayong tinatawag umalis doon ng Lord. At hindi ko man po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero sa tingin ko po ay alam niyo na po kung ano po ang aking tinutukoy. Ayan, hindi man po tayo magkakapareho, pero may mga bagay po tayong pinagdadaanan na involve po is iwanan yung mga bagay na ating kinagisnan. Alam ko po mahirap, pero sabi nga po nila, it's always the first step that is the hardest to do. Kaya kapatid, kung nahihirapan kang iwan ang mga bagay-bagay upang tanggapin ang pagkatawag ng Lord sa iyo, huwag ka mag-alala. Dahil ang Lord, may kailangan man tayong iwan o may mga bagay siyang tinatanggal sa atin, ngunit kakaiba naman ang kapalit nito pagdating sa Kanya. Pangalawa po, tanggapin ang bagong pagkatao. Siyempre po, iniwan na natin yung nakaraan. Ngayon po, tayo po ay lalakbay na patungo sa bagong kinagisnan.
Alam naman po natin na kapag kinakasal po ang isang babae, ay kinukuha po niya yung last name ng kanyang asawa. Ayan. In the modern world po, para sa ating mga Gen Zs na nanonood ngayon, pwedeng hindi na po, lalo na po if may mga professionals. Marami po akong kilala na hindi po kinukuha yung surname ng asawa nila sa pag sila po ay tatrabaho minsan sa very professional scenes katulad po ng mga lawyers, even doctors po, ganyan po sila. Pero biblically, at hindi ko naman po sinasabing hindi yun tama. Ngunit, biblical po, it's the bride that joins the house of which the groom belongs. And ang symbolization, ang symbol po nito ay ang pagpapapalit po niya ng kanyang surname at pagtanggap ng surname ng kanyang asawa. Kung isipin po natin yung pagka-relasyon po natin sa Panginoon, ganun din po kapag tayo ay sinisimulan yung journey towards being with our Lord, towards a new beginning for all of us. Kapag may iiwan, meron naman din po tayong i-hope na bagong buhay na ilalaan ng Lord sa atin. And last po, pag tayo ay nakatanggap na ng bagong identity o bagong katauhan mula sa Panginoon, yung complete transformation nga po na nilang tinatawag. Eh, ang huli ay honor the King o pagbibigay pugay sa hari. Of course, with our new life in Christ, new identity in Christ, it's really natural na i-offer po natin yung ating praises sa Lord and ang buhay natin. Hindi ko naman po sinasabi na lahat po tayo ay magpastor na agad or magdiakonesa sa ganong lagay. Pero meron pong pagkataon na pwede po natin i-honor ang Lord during during the season that we are in. Yung iba po sa atin, lalo na pagkabataan o may kabataang may gulang, nagse-serve po tayo sa different ministries, lalo na po marami tayong free time. Kahit nga po mga kababaihan, kalalakihan, lahat po tayo, even in our different seasons. Some of us, para po ma-honor nila si Lord, ay nagse-serve po sila sa different ministries. Pwede rin po kasing hindi lang ang alam po natin, 'di ba? Popular po minsan sa mga simbahan, praise and worship, choir, yun po yung nalalaman lang natin na ministries. Pero alam niyo po ba na pati ang pag-usher or pag-welcome po sa simbahan ay isang ministry po. Dahil dito po, una pa lang, pagpasok pa lang ng mga magsisimba, binabatian na natin sila ng ngiti at galak na dahil sila'y nakarating sa simbahan. Kahit sa mga ganong simpleng bagay po, ay matatawag na rin po natin itong ministry. Yung iba naman po, nagsuserve. Yun nga po, hindi man po sila marunong kumanta, sumayaw, o even magsalita sa harapan ng mga tao. Yung iba naman po, naghahanap ng paraan upang makapaglingkod. Yung iba po, tumutulong sa paglilinis ng simbahan kapag may mga programa. Yung iba naman po, nagsisilbing mga kamay at mga paa ng simbahan sa pagkakataon po ng mga medical mission, feeding programs, and all. And of course, gusto ko rin po i-remind sa inyo na ang ministries ng Lord ay hindi po nakakontain lamang sa loob ng simbahan. Pwedeng-pwede po tayong mag-ministry sa loob ng ating kanya-kanyang mga tahanan. Hindi lang po sa ating mga tahanan, kundi sa ating eskwela, sa ating trabaho at kung saan man. Sabi nga po nila, syempre, kung mag-uumpisa din po tayo sa ating sariling tahanan, ay mag-umpisa na din po tayo sa ating mga sarili. In our own simple way, we can honor the Lord. And that is through our daily devotions. Katulad po ngayon, in-honor po natin ang Lord sa pag-attend ng ating daily devotions or pagpapanood po ng ating daily devotions online. Ayan. Meron din po mga simpleng bagay, pagta-tithes po natin sa simbahan. Alam ko naman po na mahirap po ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? Madami pong gastusin, lumalaki po lalo ang mga bills. Pero ang pagta-tithes po sa Panginoon ay isa sa mga bagay na pwede po nating gawin upang i-honor ang Lord at pasalamatan ang buhay na pinrovide po niya sa atin. Pwede rin naman po kung ayaw niyo po maging taga
pamahala or nag-work behind the scenes at gusto nyo lang po ma-experience o mag-participate, pwedeng-pwede po. Isa rin pong way yon para i-honor ang Lord sa buhay natin. At ang huli po, yan, pwede din po sa pamagitan ng pag-share ng word ng Lord sa mga taong ramdam natin na nangangailangan. Ngayon po, sa pagpapatuloy natin sa umagang araw na ito, tayo po ay mag-reflect kung saan na po kayo, kung nasaan punto na po tayo sa tatlo na aking binagit. Tayo po ba ay iniiwan pa rin ba ang nakaraan? Tayo pa rin po ba ay inaalis ang sarili natin sa mga bagay na hindi na po nakakaaya or nakakatuwa sa Panginoon? Yung iba po ba sa atin ay nakakilala na ang ating Panginoon or nararanasan na ang kanyang kabutihan? Nag-undergo na ng transformation na kasama ang Panginoon. O iba sa atin ay katulad ko po na naglilingkod na sa simbahan, na ino-honor na ang Lord araw-araw ng aking buhay. Kung nasaan man po tayong estado o punto na aking binanggit, ang Panginoon pa rin ay tapat, siyang tapat para lahat sa atin. Hindi to isang paunahan o pagalingan. Yan nga po. Kaya kung ikaw ay nasa unahan pa din, or nasa pangalawa na, or nasa huli na, either way, sama-sama pa rin po tayo sa lakbayan na ito. Kaya hayaan niyo po ako sa umagang ito na ipag-pray ang bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang magandang umagang binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, iba po sa amin ay ika'y kinikilala pa. Panginoon, ika'y hinahanap, ika'y ninanais, Panginoon, na makasama. Iba sa kanila, nasa sitwasyon pa, Panginoon, hindi sila makaalis. Mga bumabagabag sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi nila matanggap o maibigay, Panginoon, sa inyong paanan. Lord, bigyan niyo sila ng kalakasan. Bigyan niyo sila ng karampatang kalakasan upang isuko ito, Panginoon, sa inyong mga paanan. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang inyong pagmamahal, inyong comfort na kinakailangan nila. Panginoon, nilalapit ko din naman po yung mga taong bago pa lamang o nag-uumpisa na ika'y makilala, maunawaan at lumalim pa ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Patatagin mo sila, patatagin mo ang kanilang mga puso't isipan, Lord God, dahil hindi pa lamang dito nagtatapos ang kanilang mga pagdadaanan. Paramdam mo sa kanila, Lord God, na kahit ano man ang darating ay makakasama at makakasama po sila at hindi mo sila iiwan, Panginoon. Pinapanalangin ko din po yung mga kasama namin sa simbahan, Panginoon, na patuloy na naglilingkod, patuloy na nagsuserve, Lord God, patuloy na inaalay ang buhay para sa pangalan mo, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng karampatang kalakasan and let blessings overflow in their lives so that there be a blessing to others, Panginoon. And Lord, I pray for each and every one of us as we continue through this day, Lord God, na samahan at gabayan ng bawat isa sa amin. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga susunod pang araw. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang magandang umagang binigay niyo po sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.